Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga, pag-usapan na natin ang mga may init na issues sa lipunan. Naku po, ito na nga, meron mga suggestion ng ating mga mambabatas patungkol po sa nangyayaring matinding korupsyon sa ating bayan. Nako, alam mo, ladies and gentlemen, ha, mga banateros, ha, nabasa po natin, ha, sa isang pahayagan na sinasabi grabe na yung mga investor ay nagpo-pull out ng kanilang investment sa Pilipinas because of corruption. Baka kala ninyo binobola ko kayo. Sandali. Chotomate ko dasay. Hindi ko kasi yung nakakaano ngayon, yung tindi ng korupsyon ngayon, nakakaapekto na sa ating mamamayang Pilipino. Mamaya, ipapakita ko pa sa inyo. Ito, matindi yung sabi dito, grabe. Alam nyo, nung binabasa ko ito, sabi ko, muntik na ako magmura doon, shit. Ayoko na nga magmura, biniiwasan ko na magmura, kaya lang dahil sa sitwasyon natin sa Pilipinas, hindi ka talaga, alam nyo, mga kababayan, baka akala ninyo yung mga ganitong balita ay isang, alam mo, wala kaming pakialam dyan, wala kaming dyan, hindi naman kaugnayan sa buhay namin yan, wala yan, hindi ko totoo yan. Bakit to kanyo? Eto, papaliwanag natin. Ano ba yung balita na yung sinasabi mo, Banat Bay? Eto, Philippine stock market. Naku, na-stock na talaga, Lost 1.7 trillion. Ladies and gentlemen, mga banateros, trillion yung pinag-uusapan dito, ha? In just 3 weeks because of corruption behind anomalous flood control project. Naku po. According to SEC, SEC po nagsabi, ha? Hindi po Dilawan, hindi Pinklawan, hindi Loyalista, hindi DDS, hindi kusino-sino. Nasa gobyerno mismo nagsabi. Dahil sa korupsyon, naku, baka mamaya dahil sa sinabi mong yan, masiba ka. Alam mo naman, paano kaya i-deny ito nung palengkera dyan sa Malacanang? Alam mo ibig sabihin ito? Yung mga sa stocks, yung sa stock market, yung kanilang investment, ayaw na nila, binebenta na nila ng mababa. Nagkakalugihan na, ika nga. Hindi kasi alam mo, medyo pinag-aaral-aralan natin tong stock, di ba? Yung pwede mo na kasing gawin ngayon yan through the bank, online, ganyan. Pwede ka nang gumawa ng mga stock market na yan. Di ba? Yung investment. Ngayon, nagpo-pull out, nagbebenta yung mga tao. Ayaw na, parang wala na kaming tiwala. Alam mo, pagka ganito mangyayari, yung mga kumpanya babagsak. At pag bumagsak ang kumpanya, maraming mga magsasarang mga malalaking kumpanya na maraming mga empleyado. At pag itong mga ito bumagsak, siyempre wala nang nag-i-invest sa amin. Wala na, hindi na makakapagpatuloy yung aming kumpanya. Magsasara yan. Maraming mawawala ng trabaho. Marami na namang magiging mamamakla dyan. Hanap ng hayop. Gago! Marami namang dadami na namang mga walker dyan. Naku po. Gago! Pagpasensya nyo na, mga kababayan, inuubo-ubo pa tayo. Hindi, totoo. Dahil dyan, dadami na naman ng krimen. Gago! Ano yan tandaan ninyo, konektado yan. Pagka nawala ng trabaho mga tao, nawala ng pagkakakitaan, gagawa ng pagkakitaan niya. Marami dyan, kakapit sa patalim. Iba-iba nga lang yung patalim. Yung iba saba. Yung iba talagang patalim ang kakapitan nila, di ba? Yun ang mangyayari dyan. At alam mo, hindi tama, hindi to maganda. Di ba? Bakit to? Dahil sa korupsyon. Eto pa, may papakita pa ako sa inyo, ha. Isa pa pong sabi ko nga nung kagahapon lamang ho ito nung tayo po ay pumunta sa bangko para mangutang.
Utang talaga no. Hindi para eto'y apektado tayo mga mamamayan na dito. Ako kasi, alam mo 'yun, tayo po nag-aaral-aral po tayo ng mga investment, nag-aaral tayo paano mag-ipon, 'di ba? Kasi yan ang sa atin ng ating mga magulang, matuto tayong mag-ipon, matuto tayong pangalagaan ng ating future. Aba, meron ako nakita at tinanong ko na rin ito, yan sa BPI Sabi, advisory on large value cash transaction. Sabi, effective October 4, meron daw nilabas ang BSP, Circular Number 1218, Series of 2025. Customer with large cash out transaction exceeding 500,000 will be required to present additional document or proof of legitimate business purpose. Dati kasi, pag magdi-deposit ka ng 500,000, tatanungin lang, saan galing itong pera mo? Wala lang, napulot ko lang, ganun. O kaya, tatanong sa'yo kasi pwedeng money laundering yon. Well, ako yun ay acceptable. Kasi, tama nga naman, paano ko sa pagpapasok ka sa bangko tapos i-withdraw mo, di ba? Pwedeng galing yung pera na yon sa masama. Okay yun, understandable. But this time, hindi to understandable. Bakit kanyo? Kasi pera mo to. Anong pakialam nyo kung saan ko dalhin yung pera ko? Gusto ko mamigay. Halimbawa lang, ha? Halimbawa, you need a document for that? How stupid is that kind of law? Di ba? Pera ko yan eh. Bakit ba? Anong pakialam mo sa pera ko? Anong pakialam mo kung kunin ko yung pera ko? Wala lang. Ayoko na sa bangko. Halimbawa lang. Buti na lang. Wala akong ganyang pera. Buti na lang yung pera ko nasa maleta. Kala nyo kayo lang may maleta. Nasa, ano ba yun? Rimowa. Gago! Rimowa nga, hindi ako makabilin. Maleta pang pera, hayop. Hindi totoo Anong klaseng batas ito? Bakit? Kasi natatakot kayo i-pull out ang pera ng mga congressman. Ba't nyo kami dinamay? Mga animal kayo. Bakit hindi nyo i-define yung mga congressman? Ito mga congressman, ito. May listahan naman kayo. Bakit pati kaming mga regular na mga Pilipino damay sa ganire? Di ba? Think of it pera nyo yan. Walang karapatan ng sino man kung gusto nyo kunin yung lintik na pera na yan. Ang pwede lang nilang sabihin, sir, advise nyo kami kung kukuha kayo ng ganito kalaking pera kasi baka wala kaming pera dito sa vault. Yun, okay yun. Understandable yun, di ba? Kunwari, mag-withdraw ka ng 5 billion. Hayop, 5 billion. Magkano ba sa isang maleta? Hindi naman 1 million. 1 billion, 48 million. Isang maleta. O kung mag-withdraw ka ng 48 million, advice mo kami, sir. Kasi, saan namin hindi naman kasi hindi sila nag-i-stock dyan para for safety reason, di ba? Yun, okay yun. Walang problema yun. Kasi ginagawa na nila yun dati. Pagka mag-withdraw ka ng more than million, kailangan mo i-advise para makapag-prepare sila. But this time, kailangan may proof ka. Kailangan may additional document ka. Ganito na, hindi lang siya inirereklamo ko itong halintik na batas na ito. Pero ang nirereklamo ko dito, dahil sa katarantaduhan at sa mga putang inang mga congressman natin, kaya nagkakaroon ng mga ganire. Dahil sa mga tarantadong korap na opisyal natin, dahil sa ganito. Hindi naman po dahil sa atin to di ba? Ako, sa totoo lang, hindi mo nakapektado dyan Matagal na akong hindi ng pera sa bangko kasi basta, may iba akong prinsipyo pagdating sa pera. Ayoko nag-ano sa bangko. Mas maganda pang, ano man tawag nila doon, nakalimutan ko na yung term ilagay mo sa investment, wag mong ilagay sa bangko kasi matutulog lang yan. Ilagay mo sa investment or gamitin mo, ganun, di ba? Mas doon ako sa gamitin mo. Ayop yan. Gago! Di ba? Totoo naman Kaya, hindi, alam mo, kahit hindi ako apektado, nakakainit lang ng ulo na parang, sandali, ang labo nito
Pera namin ito. Kailangan namin patunayan kung saan namin gagamitin. Wala lang. Gusto ko lang bumili ng 10 iPhone 17 Pro Max ipamigay sa mga naghihirap kong kababayan. Anong pakialam niyo? Di ba? Kailangan ko ng dokumento? Wala. Kunwari, gusto ko lang kumuha ng pera. Alam niyo, dahil dito, ito yung parang, nakakaliit na ito. Nakakapanliit na bilang isang Pilipino na ganito kami ang sitwasyon ng korupsyon. Ganito ang sitwasyon naming mga Pilipino. Hayop talaga. Buisit. Alam mo yun? Nakakabuisit. Saka alam mo, mga OFW, may makikita ba kayong ganito? Hindi, sa mga OFW nga natin ang daling mangutang, ang daling makakuha, basta pera mo ha. O pag pera na iba, mahirap syempre. Pag pera na iba, hirap mong kuhanin yun. Pero kung pera mo, hindi ka naman pahihirapan. Hindi yung sa atin, kailangan 2 ID. Bakit magkaiba ba identity ko? Iba doon sa lisensya, iba doon sa national ID. Kailangan ganun. Alam mo yung parang, ganito na tayo sorry sa term, pero totoo, jologs. Ang Pilipinas, ganun na talaga ka-jologs. Geng-geng na tayo talaga. Squawking na tayo. Ganun na ba tayo? Ano ba? Ganun na ba tayo ka-low? Kababa? Diba? Ano ba? Huwag naman ganyan. Parang pagmamata na ho sa ating mga Pilipino ito. Kasi nga hanggang yung gobyerno natin ay nakaupo. Itong mga korap. Kasi alam mo, ang ganda nga may papakita lang ako sa inyong ang ganda ng sinabi ni Marcoleta tungkol dito. Ito, press na preso ito Tungkol sa mga pangyayari. Bakit pinakakawalan? Bakit hinahayaan? Bakit hinahayaan natin? Ang daming pwedeng gawin Diba? Huwag tayong umasa sa lintik na secretive ICI. Putang ina, sorry ha. Sino gumawa niyang ICI? Yung executive branch. Sino nagpalagpas ng pinaka-corrupt na budget? Executive branch. Tapos ang mag-iimbestiga, ICI, galing sa executive branch. Gago! Gago na lang ang maniniwala dyan. Yan ang katotohanan. Gago na lang ang maniniwala. Di ba? Ulitin ko, saan nagsisimula ang budget? Sa executive, DBM. Sinong huli sa budget? Presidente, siya yung pipirma. Siya ang nakakita ng lahat ng proseso. Siya yung magbabasa. Gagawin ko na bang batas to? Nakita mo na. Sabi nga niya, skin-routinized na daw niya yung budget. And yet, that is the most fucking corrupt budget in the entire history of the Philippines. Pinirmahan mo. Tapos ngayon, sasabihin mo, gagawa ako ng isang ICI, gagawa ako ng isang organisasyon na mag-iimbestiga ng korupsyon. Tara na. In the first place, if there is a corruption, which is now you're saying, ikaw ang may sala nun, ikaw ang pumirma All the insertion, all the fucking amendments, ikaw ang pumirma niyan. Tapos sasabihin mo, gagawa ko ng isang investigative body na mag-iimbestiga nito. Independent. Paano naging independent? Ikaw namili ng mga membro. Nung may nadidiscover na yung isa, ginawa ninyo ng istorya, niyang lintik mong tagapagsinungaling. Gagawan mo ng istorya. Di ba? Tapos sasabihin nyo, independent yun. Sabagay, tanga yung mga bumoto sa'yo, kaya walang problema kahit puro katangahan yung ginagawa ninyo. Nakakainit kayo ng ulo. Pasok natin nga si Marcoleta nang lumamig ang ulo. Ay, naku, mas lalong uminit ulo ko. Gago! Sabi ko, pasok ko si Marcoleta para lumamig ulo ko. Nung nakita ko siya, lalong uminit ulo ko kasi mainit lagi ulo nito. Alam mo, galing-galing niya na. Ikaw talaga banat ba? Oo naman. Alang lagi siyang seryosong, parang sabi nga nila, grumpy old man. Pero hindi ako payag doon. Ako hindi ako papayag doon na Senator Marcoleta na grumpy old man ka. Grumpy, cute old man. Cute naman talaga si Marcoleta Parang yung tatay mo na mahigpit. Parang ganyan yan Talay.
Ito yung tinatanong mo kanina. Kaya, ang tanong mo kanina, tutuloy pa ba? Oo, yun nga po. Yun ang inaabangan ng marami, Sen. Ay, napakarami kasing aligasyon dyan eh. Baka pag tinuloy, baka may lalabas na namang, baka Philippine Air Force naman ang... Ganun ba? O kaya SAP. Eh, sila nagsasabi nun, ha? Ako hindi. Wala akong sinasabing ganyan. Ganon. Baka mayroon pa Bakit ang dami pang dapat na tawagin? Bakit hindi yun ang unahin? Unang-una, 17 ang binanggit ni Diskaya, ng mga Diskaya. Bakit hindi ilabas? Oho. Para pagtatanungin yung 17 congressmen. Di ba? Oho. Si Chavit Singson nag-disclose Ngayon po, oh. sa Parang Club nag-motion Filipino. kayo na ipatawag din siya, di ba? Oo. Ba't di patawag yun? Si Martin Romualdez, ilang beses nabanggit na, kinonekta na. Oho. Kailangan kauna-unang ipatawag. Nagpahayag siya na willing daw siya, di ba? Kung talaga ipatatawag, oh. Naglabas ng statement tong Iba yung willing na willing, iba yung humarap ka doon para makita natin kung paano ka sasagot sa mga tanong. Ang willing sa kaso. Sinabi nung aking predecessor na hindi ko na binabanggit ang pangalan dahil lang yung banggitin ang pangalan ko. 67 daw ang congressman na kontraktor. Yung contractors. Bakit hindi patawag yun? Ang daming dahilan na dapat ituluyan at marami kayong dapat na ilabas. Yun na nga eh. Yan ang problema kay Lacson nun eh. Di ba? Alam, eto public knowledge na yung mga contractor, mga congressman na may sariling firm na construction na nakikipag-project sa gobyerno. Nakalista naman yan, nasa SEC naman niya kung sino owner eh. Bakit hindi nyo ipatawag ng Blue Ribbon ni Lacson? Bakit, Pinky? Pinky ka ba talaga? Gago! Bakit tayo may patawag? Sasabihin mo na naman, ito na naman tayo dun sa parliamentary courtesy. Ano? Baon na tayo. Ang tindi ang nakakahiya na tayo sa buong mundo. Ang iisipin nyo pa rin yung kailangan kasi meron tayong courtesy parliamentary care. This is a extreme problem already. Extreme na korupsyon sa Pilipinas. Sagad sa buto na. Hindi na milyon, trilyon na ang kinukurap. Tapos imaginein mo ang iniisip mo pa rin ay yung courtesy na yung parliamentary courtesy. Asaan yung putang inang courtesy honor ng mga congressman na meron silang sariling construction? Bawal nga yun eh. Makikipagproyekto ka sa gobyerno. Yung ginagawa nila illegal. Ang iniisip mo pa rin, parliamentary courtesy? Lacson, ano ka ba? Yung mga ulul, gumagawa na ng illegal, ikaw, ang iisipin mo pa rin, ayaw mo ipatawag kasi parliamentary courtesy. Tama talaga na nag-resign ka. Tama talaga na nag-resign ka. Hindi ka karapat-dapat dyan. Ang karapat-dapat sa isang Blue Ribbon Committee chair ay yung may bayag. Ikaw, Gago! Dili ko man alam. Dili ko alam yan, ha? Wala akong sinabi. Tuloy. Bas dyan, pagtatanungin natin lahat yan. Di ba? Ang problema, kahit isang pangalan, hindi niya kilala. Saan eh? Nanghirap eh. Puro ganun eh. Puro na lang, kumbaga sa... Anong tawag ba ron? Puro press release. Hindi, pagka may pelikula, may trailer. May trailer. Parang ganun eh. Trailer. 67 congressmen na kontraktor. Tapos, hindi naman magpa. Paano yung mga binanggit niya na mga... Dalawa yung kanyang naging privilege speech. Opo. Ilan ang contractors na binanggit niya doon? Mahigit na 10. Hindi ba natin tatawagin doon? Hindi ba natin pagtatatawagin? Kasama doon ang SunWest. Ang SunWest, this is the company founded by Saldico. Siya yung pinakamaraming nilatag na mga insertions na binabanggit ni Toby Chango. 13.8 billion, 2 probinsya lang.
Hindi mo matatawagin itong mga ito? Hindi man lang natanong saan eh. O, yung mismong kumpanya ni Saldico, hindi mo tatawagin? Bakit? Si Diskaya lang ang gusto namin. Siya ang gusto namin i-DN. Siya yung nagbanggit kay Romualdez eh. Gago! Kaya kailangan namin siyang i-DN. Galing mo talaga, Chong. Ang galing mo. Tuloy. 15 yung sinabi ng presidente, hindi mo lahat tatawagin. Baka ipaubaya na po sa ICI, Sen. Kasi mukhang ICI na po ang tumutuntun sa lahat ng ito eh. Di ba? Hindi ko kaya ganun ang direksyon. Kasi ang Kamara, ipinaubaya na sa ICI. Baka naman ganun po ang direksyon ng Senado. Bakit? Ang Legislative Department sunod-sunuran sa Executive Department? Akala ko ba ang ating gobyerno ay binubuo ng 3 dakilang sangay? Ha? 3 dakilang haligi. Judiciary. Legislative. Yan. Executive. Ang ICI is a creation of the executive. Tama po. Ang legislature, 2 chambers, Kamara at saka Senado. Ang Senado, meron siyang blue ribbon. Opo. Kung mo ba nagtatag na ng ICI, Executive Department, hihinto ka na? Parang bakit? Nakasalig ba ang mandato ng Blue Ribbon Committee sa gagawin ng ICI? Kasi nga, ganito yan. Paliwanag ko lang sa'yo, Senator Marcoleta. Sabi nga ni Franz Castro, Ay, di pala si Franz. Claire Castro. Pareho kasi sila na ugali. Sabi ni Claire Castro, ang pagpili ng speaker ay independent. Okay? Independent ang pagpili ng speaker. Hindi nakikialam ang Pangulo sa pagpili ng speaker. Independent. Pero pagdating sa investigasyon, pwede kayong mag-depend na lang sa ICI. Gago! Kasi sa Marcos administration, there will always be a double standard. Gago! Pag gusto namin independent, independent. Pag gusto namin dumepende kay sa amin kayo dumepende. Ha? Gago! You know why? Alam mo kung bakit? Parang ruler yan. You can bend the law. Gago! But you will not break it. Take note. Gago! Only bending it. A little, alam mo yun. Di ba? Ganun ang gobyerno ni Marcos. Bending the law. Or vice versa? Sagutin mo, Nelson. May isa pang problema. Kasi, alam mo, itinigil ang Blue Ribbon, ang ICI ay ayaw namang i-open. So, ang mga tao ay maghahanap talaga ng... hindi ba? Maghahanap ng sagot sa mga katanungang nabubuo sa bakit naman, bakit mo sila sisisihin na... maghahanap talaga yan? Hindi ba nung inopen ko nga yung kauna-unahan, sa dami na nag-text sa akin, dahil nakita nga talaga yung... Kung napakaraming perang nasa laula na talagang pandarambong talaga. Ilan ba yung nag-text sa akin na halos umuusok yung aking cellphone? Sinabi ko nga doon sa biyayar na nakaharap Nabuti na lang nandito ka, sabi ko. Paano ko sasagutin ito? Sabi ko sa kanya. Ang sabi nila sa akin, Senator, yan po pala ng aming buwis na binabayad, ay dyan lang po pala napupunta. Alam po ba ninyo na dugo at pawis, pati sipon po kanya. Naku po. Naghalo-halo na. Talaga pong sa kagustuhan lang namin makatulong sa gobyerno, talagang kami po yung nagbabayad talaga naman. Diyan lang pala ginagamit ang buwis namin. Pwede po bang ilaban nyo kami? Kahit na itong next year, wag na muna po kaming magbayad. Pwede po ba? Nako. Mahirap yan. Tapos sabi nung biyayar, Commissioner Lumagi. Tama naman po sila, sir. Sabi niya, hindi ko po sila masisisi.
Hindi ko naman ako kinukuha yung opinion mo eh. Barado yung BIR. Eh. Tinanong niya yung BIR, ano masasabi mo? Sabi niya, hindi ko naman po sila masisisi. Hindi ko naman kinukuha yung opinion mo. Barado. Sinasabi ko, anong isasagot ko sa kanila? Tulungan mo ako sumagot. Pwede ba wag na silang magbayad next year? Sapagkat nakikita nila kung saan lang napupunta ang buwis na kanilang... Mabigat po yun. Ba't di ka ako sumagot? Babagsak ang gobyerno pag ako nagbayad ng Hindi, ayaw niya sumagot. Wala kang may sasagot. Kanya, wala po. Ikaw ka ako, DPWH. Wala rin po. Sabi ko, sige ako nagsasagot. Ayan. Sabi ko, wag ninyong gagawin. Yan, tama kayo. Kasi po, pagka ganyan po yung ginawa nyo, lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Ako na po nakikiusap sa inyo. Kaya nga po nandito kami para ayusin natin ito. Usigin natin ang dapat na usigin. Maibalik po yung pera talaga na nawala. Pero wag po ninyong gagawin. Dahil mas lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Pero talagang tutuusin mo, may katwiran sila eh. Ayaw po naman, sentimiento ng tao. Kaya ngayon, tinatanong mo kanina, natanong mo pala, Nelson, talagang maghahanap sila ng kasagutan dito. Alam nilang inopen natin ito. Alam nila seryoso tayo na matukoy natin kung sino-sino yung mga walang hiya na yan. Pagkatapos hihinto mo, yung isa naman, nagpapatuloy, pero palihim naman ang investigasyon. Magdududa ang taong bayan. Baka nga bumalik na naman sila eh. Talagang hindi na kami magbabayad. Pagkaganyan-ganyan naman delikado pag ganyan. Si Kong Marcoleta, tama po yung pakiusap niya. Okay na po. Inalis po siya eh. Paano ngayon yan? Patay tayo dyan. Ito pa isang tanong. Kung ibalik kayo sa chairmanship. Ako na sasagot, Sen. Huwag niyo tatanggapin. Huwag mo pinangungunahan si Sen. Pinangungunahan mo eh. Ito si ano. Kaya kayo nasusungitan eh. Ayun, susungit na naman si Bossing. Kung sabihin ng mga OFW na magbabayad na sila ng buwis, kung itutuloy ni Senador Marcoleta ang hearing. Pagiging chairman ng hindi naman nakasalalay sa akin yung pagbabayad nila ng buwis eh. Kasi ako, pinakita ko na sa kanila ang dapat nating gawin. Ang problema, pinopolitika ng mga kasama namin eh. Para sa akin, hindi sila naghahanap ng kasagutan eh. Para sa akin, hindi ko sila kasangga kung pag-uusapan yung seryosong paghahanap kung sino talaga yung ulo ng kawatan. Ako nakita ko na eh. Nakita ko na. Na-establish ko na pagkatapos ako ang binibira ngayon. Pati yung mga testigong naipundar natin, hinahanapan sila ng butas. So silang nagtatakip eh. Di ba? Halata naman. Sana lang kung makita mo kahit talagang pahirapan talaga ito eh. Mahirap naman talaga. Hindi ko talaga iiwanan yan. Sapagkat nakikita ko napakaraming sumusuporta sa akin. Totoo po. Mga kasama ko, halimbawa, naghihirap pero sige. Meron lang talagang sumama sa akin na talagang makikita mo na ilaban natin yan. Sige. Ba't ko naman iiwan? Ang problema, tinanggal ako eh. Yun lang, patay tayo dyan. Yun na nga po. Mukhang... wala tayong box populi. Wala, mas masarap na ho ang panonood ng ating mga kababayan sa social media. Pero ituloy ko na sa inyo punto na yun. Pero, paano po ito kung walang magiging mapipiling chairman at saka nag-iiba-iba na ho ang direksyon eh. Bakit ito pinoproblema yun? Problema ng ating Senate President yan. Yun lang. Tutulungan natin ng Senate President. Kawawa. Bilang mamamayang Pilipino, tayong naghahanap ng kasagutan eh. Hindi ho ba? Sila yung nauna dyan eh. Sabi nila, mas magaling kanyang mag-imbestiga si ganito. Yan. Sige. Sige, ikaw. Ang problema, hindi niya nabigyan ng distinction yung dalawang bagay eh. Ano po yan? Ang mandato ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation. Isa po yun. Yun ang tuntunin mo. Yun ang direction mo eh. Ay yung isa.
police investigation ang kanyang alam. Titingnan mo, halimbawa, kapag ikaw ay chairman ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation, ang tingin mo doon sa mga taong pinatawag mo, resource persons. Yes. May paggalang doon. Kasi sa tuntunin mo, igagalang mo, may karapatan sila. Hindi mo pagbububulyawin doon. At totoo naman. Hindi mo sasabihin, pinaglululoko mo ngayon. Hindi pwede yun. Sa police investigation, iba na yun. Pagduduruin mo na sila, testigong... Ito yung hindi hindi malinaw. Pagkatapos, nag-hearing. Blue Ribbon, ha? Opo. Anong ginagawa ng Department of Justice Secretary doon? Tapos kukunin niya yung testigo o yung resource person. Dadalhin niya sa NBI. Pagbalik niya, iharap niya uli sa amin, meron siya supplemental affidavit. May dagdag. Teka muna ka, ano ba nangyayari sa atin? Pinaghahalo nyo na yung balat sa tinalupan pagkatapos pupunta yung dalawa doon sa ICI. Opo. Meron ba tayong tuntunin dito? Meron ba tayong pinag-usapan na tuntunin kung paano tayo magko-collaborate doon sa... Ano tawag doon? ICI? Ano na yun? Independent Commission on Infrastructure. Paano independent yun? Gawa yun ng Executive Department. Ang budget niya, Executive Department. Ang tinutugis natin, DPWH yung iba. Executive Department. Paano? Pagtatakpan mo yung Executive Department? Aba, siyempre. Katapos meron silang isa sa mga powers nila, upon request, the ICI shall obtain information from the House of Representatives, from the Senate, from the courts, from the Sandigan Bayan, and from any other public authority. Parang kang independent, ba't nangunguha? Dapat ikaw, bahala ka sa buhay mo, wag kang... Ibig ba sabihin, wala tayong choice ka ako? Pag nag-request sila, kamukha na ginagawa nila. Kailangan namin dalhin mo rito si Hernandez. Humaharap nga sa kanila. Wala ba kaming karapatang tumanggi? Nasaan na yung sinasabi nating system of checks and balances? Nasaan na yung... Grabe yung tumutunog na ano nila, no? Mga nagko-comment. Nasaan na yung institutional boundaries? Nasaan na yung separation of powers? Separation of powers, Halimbawa, nag-request yung ICI. No. Wala kaming karapatan magsabi ng no. Meron. Kanya-kanya tayong di ba? Departamento ito halo-halo na Pupunta sila doon sa makikipag-meeting sa ICI. Darating ang Department of Justice Secretary dito. Halo-halo kaming ganyan. Anong klaseng Blue Ribbon Committee ito? Ito yung sinasabi ko pagkatapos magsasalita sila. Daldal na ika ng daldal yun. Sinasabi ko lang naman ang mali. Alam namang hindi ko sabihin ang mali. Halo-halo na yung ginagawa natin. Gusto kasi nila... Sabi nga, kontrolado yung naratibo. Yun ang gusto nilang mangyari. Kontrolado yung naratibo. Kaya nga, di ba, sabi nga pag ang isang politiko bumili ng media o kaya nagkaroon ng stocks sa media, o sabihin may pagmamay-ari o nagkaroon ng posisyon sa media, hindi niya gusto ng news. Hindi ibig sabihin sumusuporta siya sa news. Gusto niya ng propaganda machine. O sino ba yung gumawa nun? Kasi nga yung naratibo, napaka-importante niyan Yung yung kwento. So ang kwentong pinalalabas nila, yan si Marcoleta, madaldal lang yan. Yan si Marcoleta, ano lang yan. Basta meron lang niya masabi, ano lang yan, maepa lang yan, bida-bida lang yan. Yan ang inaano nila, naratibo nila Sandali, bakit hindi ninyo pakinggan? Ang gusto ninyo, walang iimik sa inyo, walang papalag sa inyo. Mali-mali na nga yung ginagawa ninyo. Puro katarantaduan na yung ginagawa ninyo. Ang gulo-gulo na, sabi nga ni Marcoleta. Gusto nyo, tatahimik lang siya. Hindi pwedeng ganoon. Gusto nyo, hindi siya magsasalita porket minority lang siya. Hindi pwedeng gayon. Ituhan. Ayaw naman nilang humarap. Sasagot sila sa akin sa Twitter. Nakakita ka bang ganun? May mga walang... alam mo naman Marcoleta, kasi mga walang bayag,
Yung mga kalaban mo, hindi nila kasi kayang harapan. Si Marcoleta kaya ito harapan ito eh. Kita nyo kung paano siya bumanat nung sa Senado. Hindi, alam mo, ako feeling ko isa yan sa kinaresign ni Lacson. Nasaktan yung kanyang damdamin. Na merong bumara sa kanya. Nasaktan at talagang hindi ko kaya yung mga gayaan. Mahina sa konfrontasyon. Si Marcoleta mukhang sanay sa debate ito eh. O ano bang pinag-usap? Kaya nga sinabi Senado eh. Opo. The Senate is a deliberative body. Yan. It's a opo. parliamentary body. This is where you discuss every issue. Yes po. Harapin mo, dumibati ka. Talagang nandiyan Dumibati ka. Andyan talaga. Ayaw mo, tumayo ako, aalis ka. Oho. Pagkatapos sasabihin na, dapat diniliber mo yan nung nandito siya. Bakit? Kailangan ko ba sabihin sa inyo, ladies and gentlemen, I'm going to deliver a privileged speech this afternoon. Please do not go out. Huwag kang alis. Kaya ba? Please, let Please me your wait for ears. me. Kita mo kung gaano rin kabastos no? Nung nagbigay siya nag-deliberate siya ng kanyang damdamin at saloobin. Tumayo daw yung animal. Sino man yung putang inang animal na yun. Hindi ko kilala kung sino yun ha. Hindi ko kilala kung sino yun. Ang bastos din no? Instead na makinig, alam mo yun, instead na pakinggan yung tao, tatayo ka at aalis ka mag-walk out. Hindi ko kilala kung sino yan ha. Hindi ko kilala. Hindi ko napanood yung privilege speech na yan eh. Alam nila nasa agenda eh. Oho. O, umalis sila. Ibig sabihin, ayaw nilang pakinggan na sasabihin. Sinadya na talaga. Sino kaya yung sila na yun? Yung umalis na yun. Mga hindot yung mga yun ha. Siya sa Twitter. Oho. Tama ba yun? Oho. Nawawala na yung ginagawa sa Senado at sa Kongreso na dapat nagdidebate, patagisan nito, pagalingan ito di ba? Oo. Dapat doon ang labanan sa plenaryo. Basta makipagdebate ka doon. Kasi yun ang kailangan eh. Kasi kapag yun ay pinag-usapan doon, maglilinaw doon makikita Yan, kung ano talaga yung dapat nating gawin sa magitan ng pakikipagtagisan mo ng idea, ng pangunawa mo sa bawat issue. At saka may pagkakataon naman, Sen, na kapag may punto kayo at nakipag-usap yung iba, kagaya nung dismissal, nung impeachment, pumayag kayo na ibaba sa archive na lang eh. Pero, yun ay bunga ng debate Yes. ng pakipagtagisan sa floor. Oo, di ba nakipagdebate naman sila talaga? Oo, di inarap ko naman silang lahat eh. Oo. Nag-privilege speech kayo, tapos tinanong kayo. lahat, hindi ba? 6 na oras ako nakatayo doon, di ako umupo eh. Na-harmonize na naman, di ba? Wala namang di natapos. Ganun dapat. Hindi ba dapat, ba't ngayon ayaw na nila? Kasi ganun talaga ang Senado, ganun talaga ang Kongreso, di ba? Tapos hahanapan ka ngayon ng kahit ano lang, para lang may maipukol sa'yo. Bastos pala eh. Yung asawa ko raw ay independent director ng isang insurance company. Ayun, doon ka ngayon dinali. Dahil nga sa dinali ngayon siya. Dahil di nila ma-take yung atake ni Senator Marcoleta, doon siya dinali. O nandun na yun eh. Kaya lang, ayaw naman nilang pag-aralan, ano po ba yung independent director? Yan. Ang independent director po, kung nakikinig po kayo, mga kasama ko po sa Senado, basahin po ninyo yung bagong corporation code. Ano po? Huwag niyong babasahin yung lumang corporation code. Kasi yung lumang corporation code, batas pambansa number 68 yata yun. Huwag po yun. Luma na. Kasi pag yun ang binasa nyo, wala pa pong independent director doon. Hindi kasama talaga. So bago ngayon, Yan po yung pinagbasihan ng dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines para atakihin niya ako. okay. Oo, yung dati naming presidente ng IBP, nakakaawa naman. Naku po, patay ka ba? Presidente pa naman. Hindi pala sa updated. Hindi ko maintindihan bakit hindi siya nagbabasa ng mga bagong batas. Kami kasi, ang lahat ng abogado, required ka na alam ko yan. mag-undertake ka ng tinatawag na MCLE. Yes po. Taon-taon yun. Alam mo yung MCLE? Ano yun? Mandatory Continuing Legal Education. Yan. Kahit kasi ikaw ang pinakamagaling
magaling na abogado dyan, Nelson. Darating din ang panahon mapag-iiwanan ka dahil may nababagong mga batas eh. May nare-revise na batas. Tama yun. May bagong jurisprudence na ginagawa ang Korte Suprema. Lahat yan dapat updated ka. Ano nga pa po yung independent director? Yung independent director, sangayon sa bagong corporation code, kailangan doon sa mga industry, sa mga kumpanya na merong involve yung public interest. Okay. Halimbawa, yung bangko, kailangan merong independent director yan. Insurance. So lahat ng bangko may independent director? Oo, kasi yun ang sinasabi. Insurance, kasama rin. Yung media. May independent director? May independent director yan. Ngayon, ano yung role ng independent director? Kailangan, siya ba yung may-ari? ano ang role at saka katangian niya? Una, wala kang financial interest dyan. Sa kumpanya? Sa kumpanya. Wala, ni una bes, wala ka. Wala kang investment, walang gano'n. Pero sa may sweldo yan, Sen? Siguro yung lang, pamasahe mo lang. Tapos, wala kang pagmimay-ari, ibig sabihin. Wala kang shares. Wala kang kinalaman sa management. Yan. At wala kang relative sa mga major shareholders, mga shareholders. Wala kang kamag-anak. Sa mga tweed, talagang nandyan ka lang for governance. Ang tawag nga, paminsan-minsan, tinatawag sila ombudsman. Parang sa tanod bayan para ng departamento. Tagabantay. Tagabantay ka lang. Yan. Merong konting pinag-uusapan na ethical issue. Dahil si Mrs. naman teacher kasi. O maring may kakayahan naman. May ano bang requirements na ganyan? Doon lang sila pumapasok. So walang connection. Akalain mo ngayon, bangko may ganun din. O halimbawa, Nelson, kunwari ikaw... Pwede pala akong maging independent director ng isang bangko. Hindi, pero gagawin kitang halimbawa. Ikaw ang may-ari, kunwari, ng BDO. Ayan. Yan. Bangko eh. BDO. Pag-withdraw ka mamaya, akong bahala. Si Jen naman, si Diskaya. Okay. Ako yung naglalagay ng pera. Hindi ba ang bangko ini-encourage ang buong public para mag-deposito ka sa akin. Nag-deposit si Jen Diskaya sa'yo. Anong kasalanan mo? Independent director ka lang. Nag-deposit lang sa BDO. Hindi, baging yung bangko mismo, wala namang kasalanan. Kaya nga eh. Lalo na yung... Hindi ba nila maintindihan yun? Bakit pinipilit nila? May kinukunik lang ni Senator Marcoleta, director. Etong dati naming Pangulo. Kasi nga po, dalawang bagay lang yan, Senator Marcoleta. They're trying to implicate you and they're trying their best to connect you to Diskaya. Okay? So, nakakita sila, tanga nga ho sila sa batas. Bobo. Tapos, yung mga, pasensya na, dun sa mga ibang senador, lalo na yung mga namumuno, hindi naman abogado. So, hindi nila alam ang ibig sabihin nun. Yun ang problema eh. Kaya ako talaga, sana, kung pwede lang, huwag papayagan ng Senate President na hindi lawyer. Tsaka yung Blue Ribbon Committee, dapat lawyer. Napaka-importante kasi ng batas eh. Kasi nga yung mismong lawyer, hindi pa tapos sa pag-aaral. They're updated sa mga bagong batas, mga bagong amendments na ginawa, at the same time sa mga jurisprudence na desisyon ng Supreme Court. Pabago-bago yan. Pati nga sa kaso alam nyo yung probable, ngayon hindi na probable cause eh. Kailangan meron ng certainty of conviction. Pabago-bago ho yan eh. Yung dati na about sa libel, even if it's not decriminalized, the Supreme Court had decision na parang decriminalized na rin po ang dating nitong libel. Napaka-importante ho niyan. At dapat updated ka sa mga ganyang desisyon. Diba? Yun yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Doon sa pagdating sa independent na director, ibig sabihin, parang tagabantay ka, kinuha ka, not part. Wala kang pakialam sa operasyon, ikaw ay tagabantay. Tanod, di ba? Para kang sandigang bayan. Para kang nagbabantay, sandali, tama ba yung ginagawa nyo? Ito ba?
nasa ano pa ba kayo? So independent ka nga. Hindi ko maintindihan. Yung mga bobong, unang-una mga pinklawan na tatanga-tanga na laging binabash ito si Marcoleta. Lalo na yung mga bata na mga ABS-CBN. Hanggang ngayon, di makamubo ng mga animal. Yung mga makakaliwa na hindi umubra kay Marcoleta. Ngayon naman, yung mga bobo dyan sa Senado na bakla. Ay, sorry. Maling term. Sorry. Naduwag dito kay Marcoleta, di ba? ng integrated bar. Napakasangkapan. Ang sinasabi niya, yung luma. Hindi pwedeng wala siyang say dyan. Alam niyo, ang director ka niya ganito. Merong ganyan yan. Yung salitang meron siyang controlling ano dyan. Saan ka naman nakakitang maawa ka na lang Diba? Kaya sinulatan ko yung IBP. Opo. Kausapin nyo naman siya kako. Sayang, dati pa namang Pangulo ng IBP. Pwede na siyang ma-charge ng ignorance of law. Di ba? Excuses naman. Kahit pa presidente ka ng Kaya IBP. walang nasasabi. Tingnan mo, lahat pwede nilang ipukul sa akin. Lahat na lang. Sa paghahanap ko ng katotohanan, ayaw ba nila na makita natin yung pinakamalaking isda? Sabi, alam mo, lahat ng nakikinig ngayon. Winaldas po lahat ang pera natin, pera ng bayan. Ayaw po ba ninyo na makita natin, matukoy natin kung sino po yung halang kaluluwa? Ayaw Yung nila pinakamalaking isda. Ba't kayo? Alam mo ko, Senator Marcoleta, alam mo naman pagka natunto natin yung pinakaugat Ay, sorry, yan. Sigurado tayong matindi yung tatamaan. Alam mo, kaya kapala na lang talaga ng mukha itong mga ano natin. Kaya ako sa inyo, Marcos resign na. Ayoko niya, Marcos resign. Ayoko niyan. Magiging presidente si VP Sara Duterte. Titiisin na lang namin ng korupsyon kaysa maging presidente si Duterte. Uy, grabe may article na lumabas na nasa likod daw ng lahat ng ito, yung pagsasama-samahin ng mga pinklawan, magkakainan sila ng suka, pati itong mga makakaliwa at saka yung mga pulahan, imantakin mo nagsama-sama sila. Tara, usap tayong tatlo. Pinklawan, tapos yung mga taga-bundok, yung mga NPA, tapos yung mga tangang tanso, sama-sama sila. Nasa siyang table, Sabi nung pinuno, andali nagigano siya ng tawag doon, yung mukbang. Alam mo kung ano laman? Suka. Putang na shit. Gago! Suka yung nilagay. Sabi niya, kainin nyo ito. Anyway, ano naman dati naman tayo magkakaaway, pero ngayon, kinakain nyo na yung suka nyo. Sabi naman nila, pero pag kinain nyo yung suka na yan, hindi magiging presidente si VP Sara Duterte. Gago! Sabi naman ng mga pinklawan, tsaka sabi ng mga tanga, tsaka sabi ng mga NPA, sige, kainin na lang namin yan, basta waging maging presidente si VP Sara. At alam mo kung sino, boss? Hindi taga Pilipinas. Taga ibang bansa. Mga spy sa ibang bansa. Sabi niya, kami naman bahala sa inyo. We got you. Alam mo, ito meron ako ng panaginipan. Ito, seryoso ito Hindi ito yung katulad ng panaginip ni Jay Guevara. Ang weird ng panaginip ko. Sobrang... Sasabihin ko ba dito? Medyo weird Weird talaga. Siguro dahil may sakit ako, ewan ko. Magkaibang araw. Magkasunod na araw. Okay. Weird. I don't know. Kasi siyempre sabi nga nila, sometimes God talks through your dreams. But sometimes, hindi rin, di ba? Depende rin kasi sa subconscious or something like that. Ito, seryoso ito Napanaginipan ko, the day before, okay, isang araw, nauna itong panaginip na to.
paulit-ulit sa utak ko, number your days. Number your days. Learn to number your days. Yung scripture na yun, alam niyo yun sa scripture, di ba? Teach us to number our days. Di ba? Yung scripture na yun. So, paulit-ulit. Kasi sabi ko, ano ibig sabihin nito? Matetegi na ba ako? Hindi. Ako kasi, ano naman ako eh. I mean, I'm prepared in any, not because of anything, but because I trust the Lord. Ang ating buhay ay hawak ng Panginoon. Through His breath, we live. And if God wants it, He can get it anytime. Kasi yan nagtiwala tayo sa ating Panginoon. Tapos yung ganong dream ko, sabi ko, grabe to So, a little bit weird. Tapos, nag-compute na nga ako ng mga edad, ganyan-ganyan. Ilang taon na ba ako, ganito-ganito. I have, basta something, sabi ko na, gamit ko na yung ilang % ng buhay ko, ganyan-ganyan. So, nag-iisip-isip ako, reflect ako. Kinabukasan, naginip na naman ako. Ito, seryoso to hindi to joke. Katulad ng kila Jay, hindi ganun. Ito, seryoso to talaga, napanaginipan ko. Nagkaroon daw ng gera ang Amerika at ang China. Sabi ko, ang lupit nito. Because of this government, nag-away silang dalawa. Ibig sabihin, hindi pala, not because of this government. Ibig sabihin, nadamay yung government natin sa pag-aaway nila. Dito nag-launch ng mga missiles ang Amerika, ang China, hanggang nagbanata na sila. And because of that war, in-invade daw tayo ng mga rebelde. As in, ganun. To the point nga na sabi ko, asa na yung mga armas natin dyan? Yung batuta natin. Kinuha daw. Alam mo yung ganung klaseng sabi ko, is this related? Are we gonna face something big that, again ako yung taong galit na galit sa superstitious, ayoko yung mga ganun yung mga pamahiin. I really hate that. And ako, I always question. Hindi ako mahilig sa mga teorya. Ano ako diyan, mga ano ba to? Yung mga conspiracy. I hate that sa totoo lang. Kasi ako, I'm a man of gusto ko laging may proof, laging merong Pero nagulat talaga ako doon. Tapos sabi ko nga, what are we going to face? Parang inaano ko sa sarili ko na am I facing a future disaster sa ating bayan? Tapos what can I do? Yun ang naisip ko as a person, what can I do? Paano ba natin to maiiwasan? Ano ba ang pwede kong ihatid na mensahe sa ating mga kababayan? Again, I'm not saying I'm a prophet. I'm not saying I'm a savior. Pero somehow, 'di ba? Parang na we really have to be vigilant. We really have to kasi yung ating bansa pag ganun na talaga, pasubsub na. We have to do something about this. Or else tama yung sinabi ni Chavit, yung tungkol sa China na we are prone to disaster na. Yung mapapahamak na tayo eventually. Again, hindi ko sinasabing hindi natin palagan ng China. That's not my point. Okay? Sasabihin na naman ng iba dyan, kasi naka-China kayo. Hindi. I am always for peace. Diba? For I believe, blessed are the peacemaker. Ako talaga ganun. So, sana maging ganun. Kaya lang hindi Iba ang dikta ng gobyerno natin. Para tayong dinidiktahan nitong isang dambuhalang bansa. Para mapahamak tayo at eventually, di ba, ano mangyayari? Magiging dependent tayo sa kanila. Which is, in history, they're like that. I will not name names. But somehow, parang nakakatakot, sabi ko nga. Sana ma-realize ng ating mga uniform personnel
na we're doomed to destruction if you would allow it. You are supposed to be the protector of our constitution, protector of our people. Protect us from public official na ipapahamak tayo. Yun lang naman eh. If you think na hindi tayo ipapahamak nito mga public official natin, well then, live your life. Pero kung sa tingin ninyo, ipapahamak na tayo na itong mga public official natin sa mga desisyong bangag, sa mga desisyong wala na sa hulog, maawa naman kayo sa sambayan ng Pilipinas. Yun lamang po ang ating pakiusap sa mga uniform personnel. Again, only through legal means and peaceful means. I am always for peace. Kasi hindi ko pa pwedeng tablahin ang sinabi ng salita ng Diyos that we have to be peacemaker, we have to respect the authority because all authorities are allowed by God. Diba? Pero we also have in our constitution that the power emanates from the people. So dapat sumunod tayo sa taong bayan. Yun lamang po ang aking pakiusap sa ating mga kababayan. At laging gawin natin kung ano ang nasa batas. Hanapan lagi natin. Kasi ultimo nga ang sinasabi ni Cayetano na dapat magkaroon tayo ng snap election. Oh, alam mo, eto papakita lang natin yan. Yung sinasabi ni Cayetanong snap election, sinasabi nung iba, wala daw sa batas yun. Ang ganda ng paliwanag niyan dyan eh. Usapan natin flood control pa. Ito. Di ba? Ang sinasabi ko, mag-sacrifice tayo, hindi mag-suicide. Wait, at makulong. So, dun po nag-start ko ma-discern na what if lang, what if? What if the President, the Vice President, lahat ng Senador, lahat ng Congressman mag-resign and then wag tumakbo ng isang cycle? Baka sakaling bumalik yung tiwala at pag may tiwala, ibig kasi sabihin nito, new batch of leaders. Yung mga nakaupo na, mag-resign lahat. Okay? Ito ay ito po ay para po sa kapayapaan ng lahat ng kulay. The President, the Vice President, the Senators, the Congressman, walang pwedeng tumakbo. They all resign. Walang tatakbo sa kanila for one cycle. Let the new breeds sila ang mag-lead. Diba? That's a radical. Agree ako dito eh. That's a radical way of doing it. Pero we need a radical decision or a radical solution, for a radical problem. We have a big problem. So we need a radical solution. Diyan papasok talaga yung mas mabilis ang lahat ng ginagawa at gagawin para managot ang dapat managot. Natawa lang ako dun sa mga nagko-comment ng ayaw namin mag-resign kayo, gusto namin makulong kayo. Dun sa mga guilty, pag nag-resign, mas madaling ipakulong. Hindi mas mahirap. Yun na nga. Kasi yung suspect mo nasa gobyerno lahat ngayon eh. So habang nandun sila sa pwesto, mas mahirap talagang panagutin. At kung ikaw mastermind, mas madali mong guluhin kung mga kapwa mo na sa gobyerno, nakapwesto pa lahat. Sir, how do you respond to mga nagsasabi na kung seryoso po kayo, bakit hindi yung pangunahan? Pangunahan ko. Payag ako mauna. No problem doon. Will you do it now, sir? No, mauna means lahat kami. Walang nagsasabing ikaw mag-isa. Kung mag-isa ako, hindi mangyayari yon. Ang natin, national renewal, di ba? So, pag sinabi natin corrupt yung media, lahat tayo mag-resign. May mauna talaga, pero sasabay lahat. Pag isa lang nag-resign, walang mangyayari. Di ba? Ang sinasabi ko, mag-sacrifice tayo, hindi mag-suicide. Gusto nila, ako lang mag-isa. No problem, yun ang gusto nyo. Pero it will not solve the problem. The problem, Kaya naman willing siya. Basta sama-sama. Pauna lang siya, pero okay, agree na kayo. Resign tayo lahat.
will have new hope if we do it all as a group. Kung gusto nyo mauna ako, basta't may assurance akong susunod kayo. Sen, tingin Diba? niyo po, pag pinangalahan niyo po, walang susunod sa inyo? Tingin ko, sa ngayon lang, kahit sinong mauna, baka nga hindi eh. Suntok sa buwan naman tong proposal na to. But you never know. Minsan tinatamaan ng buwan. Kasi kung hindi, anong alternatives? Kudeta, people power. Hopefully, hindi tayo umabot doon. But people are talking about some kind of revolution. I want to talk about transformation and revival instead of people power and instead of revolution. Bakit? Sa mga revolution, you have the communist model, it didn't work. You have the fascist model, it didn't work. You have the people power that did work partially and we're proud of. Pero since then, cyclical pa rin yung ating corruption at palala. So I don't think an ordinary people power now na umiba lang ang presidente will solve all of this. But how do you operationalize it, Sen? I don't Considering na wala pong No, I don't need to. Doon nga ako nagtataka sa mga legal luminaries, for example, Yan. Justice Carpio at yung iba, wala daw sa konstitusyon yun. Pareho ba tayong konstitusyon na binabasa? Basahin nyo Article 10, Section 10 ng Article 7. Ang sabi doon, pag nag-design ng presidente at vice president, agad-agad magmi-meeting, I think within 3 days, ang Congress. And within 7 days, we have to pass a law na magkaroon ng eleksyon for not earlier than 45 days, not later than 60 days. So doon din nagsasabi ng hindi kaya ng COMELEC agad-agad. Unconstitutional yon pag hindi nila kaya. Kasi nasa konstitusyon eh. Not earlier than 45, not later than 60. So ayan yung sinasabi nung iba na hindi daw yan unconstitutional daw yung stamp election. Hindi po, ayan po. Oh. Pag nag-resign, sabay. Pwedeng, dapat mag-eleksyon. Days. Yun lang, kailangan pagpasa namin ng batas na yon, nakalagay na rin doon na dapat Senate at House kasama na. So ang question na lang, paano magkaroon ng national commitment to each other and to the nation na yung qualified tumakbo, hindi tumakbo. Kasi kung ikaw si President Marcos, ba't ka papayag kung tatakbo din lang pare-pareho din? Kung ikaw si VP Sara, ba't ka papayag kung hindi yung lahat ng iba na maaring involved din ngayon ay tatakbo din, di ba? So put it another way, no? Ang baon ko sa Senado araw-araw may problema, anong solusyon? Ang hugot ko, nandun ako sa EDSA 1, more or less sa EDSA 2, may mga roles. EDSA 3, nakita ko yung sincerity ng mga tao. So sa lahat ng laban ng korupsyon, one way or the other, since 1998 became a congressman, we contributed towards good. Ang problema, lalong lumala eh. Nung nawala yung pork barrel, lalong lumaki ngayon, di ba? Tapos, hindi tayo magkaintindihan ngayon eh. Bakit pag grupo nila ang naglagay, insertion yon. Pag grupo nyo, amendment yon. Di ba? So mga kababayan, ayan yung sinasabi ni Senator Cayetano na pwede po, di ba, snap election. Kasi alam mo, ganito lang yan eh. I don't think Marcos will resign. Even if agree ako, let's call on Marcos to resign, let's pressure him to resign. Ang point kasi ganito, ang tanong ng taong bayan, paano kung hindi siya nag-resign? Kahit nagwawala na ang taong bayan at sinasabi mag-resign siya. Ang kapal naman ng mga mukha niya. Hindi yan katulad sa ibang bansa na pagka nanawagan ng taong bayan ng resign, they will resign. Dito sa atin, pakapalan ng mukha. Mantakin mo, may mga kaso na nga yung pamilya nila, tumakbo ng presidente sa sobrang kapal na mukha eh. Naatulan na yung kanyang nanay, di ba? Ng kapal pa rin ang mukha. Tumakbo pa rin. Tapos tatanga-tanga naman yung bumoto. So anong ibig ko lang sabihin? I think, hindi magre-resign yan. Sa sobrang kapalan ng mukha niyan. Sabi ko nga sa inyo, baka vitamins siya, anesthesia. Wala nang pakiramdam yun. So anong next step after that? 'Di ba? Yung iba kung naririnig na nakikita sa social media, umaasa sila na gumalaw ang mga sundalo na to withdraw their support. 'Di ba? Yan ang paano magwi-withdraw ng support kung busog? At saka marami diyan takot na pag nag-fail yon, yung pension nila tanggal.
ang laki ng pension ngayon ng mga uniform personnel eh. Ang laki ng pension nila kasi nga dumoble yung sahod nila. So, ang laki ng pension nila. At yan ang lahat hinahabol ng mga iilan na lang talaga dyan ang bayani. Merong mga bayani dyan. Hindi. Yung masasabi mo talagang they would willing to do it for the country no matter what. Kung meron talagang bayani dyan, tapos na ito. Kaya lang wala eh. I mean, hindi ko naman siya inaano pero parang no one would like to take the risk. Di ba? Alam mo yun, nakikita nila na there is really something wrong. Pero they're afraid to take that risk. So ano na mangyayari? Stalemate. Ika nga, wala. Kaya nga ang suggestion ni Cayetano, since nagiging problema yung sinasabi nyo na magiging presidente si VP Sara Duterte, pati yung mga congressman, pati yung mga senador, hindi, lahat mag-resign. Top to bottom. Sabihin, pati congressman, pati senador, resign. Lahat sila. At bawal silang tumakbo. Ganong katindi. So mag-antay tayo ng ibang breed, kung sino man. From the local government. Kung sinong gusto maging presidente, tumakbo na. Tapos, antay natin kung sino. Then, we will know. Diba? Malalaman natin kung ano talaga ang magiging lagay ng Pilipinas. At least mga bagong mukha. Yun ang sinasabi niya. Agree ba kayo dyan o hindi? Yan ang tanong natin sa taong bayan. Mga banateros, agree ba kayo dyan o hindi? Ilagay nyo dyan sa comment section. Okay? Maraming salamat po. Happy weekend. Kita-kita po ulit tayo. Hindi ako magtatapos kahit weekend. Kasi may sakit ako kaya mag-upload ako na mag-upload. Para sa ating lahat. Maraming salamat po. God bless everyone. Yan ang banateros. Boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros sa